Pangangalaga at responsabling pangingisda naman ang ating pag-uusapan, kaugnay na rin ng Fish Conservation Week. Makakasama natin si Ginoong Nazario Briguera, spokesperson at Information and Fisherfolk Coordination Unit Head ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR. Magandang tanghali sa iyo, Sir Nazer. Yes, magandang tanghali ASEC at magandang tanghali Ms. Nina at sa lahat ng mga nakatutok sa programa ngayong tanghali. Alam mo, Nina, itong BFAR, napaka-importanting ahensya nito. No? Sa inyo pong datos at monitoring, gaano po kalawak ang illegal fishing sa bansa ngayon? At gaano po kalaki ang mawawala o nagiging kakulangan sa ating supply ng isda dahil dito? Siguro nais muna nating sabihin, no, yung tinatawag nating illegal, unreported, and unregulated fishing ay patuloy na naging banta sa pagiging likas kaya ng ating karagatan. At tama po kayo, masasabi siguro natin na bilyong-bilyong piso ang halaga ang nawawala sa atin dahilan sa illegal fishing. At ito ang naglalagay sa atin sa isang sitwasyon na kung saan nahaharap tayo sa isang hamon. Dahil kung magpapatuloy ang illegal fishing, mangangahulugan ito na magkukulang ang ating supply ng isda sa ating bansa. Sir, pag sinabi niyong illegal fishing, ano po ang nangyayari dito? Maraming klase ang illegal fishing, no? Merong mga tinatawag tayong destructive fishing practices. Nandyan yung dynamite fishing, yung paggamit ng pinong lambat, yung paggamit ng lason sa pangingisda. Yun yung mga gawain na labag sa ating batas pangisdaan. Pero may tinatawag din tayong unregulated fishing. Ibig sabihin, uri ito ng pangingisda na kung saan walang regulasyon, walang kontrol. So, hindi ito maganda para sa ating karagatan dahil kailangan maging sustainable ang paggamit natin ng ating likas na yaman. Yeah. Sir, di ba, kasi kanina, pinag-uusapan lang natin yung mga nasirang coral reefs Yes. Malapit sa Palawan, yung sa Rosur at saka Escoda Shoal. Escoda Shoal, no? Yun po ay isa rin siguro nakakaapekto dahil yung lugar na yan, no, Asek Malaya, marami rin tayo diyang mga isda. At nangingisda ba ang ating mga mangingisda dyan? Yun, magandang tanong yan sa BFAR, no? Kasi sila yung nagmo-monitor dyan, kasama sila ng Philippine Coast Guard. Kasi yun pong dalawang reef na minention mo are part of the West Philippine Sea. So, kamusta po ngayon ang pangingisda ng ating mga kababayan dun sa mga nabanggit na lugar? Actually, Asek, no, nalulungkot tayo dahil nangyari or nakarating sa atin ang balitang ito habang ang buong bansa ay nagdiriwang ng Linggo ng Pangisdaan or Fish Conservation Week. At ngayong Setyembre rin, we are observing the Maritime and Archipelagic Nations Awareness Month. Yes. So nakakalungkot na nangyari ang balitang ito. At siguro sabihin natin na ang BFAR ay kaisa ng National Task Force on the West Philippine Sea sa pagkondena ng anumang pagkasirang nangyayari sa West Philippine Sea. At dapat nating maintindihan na may tinatawag tayong interconnectivity ng ating marine ecosystem. Yung pagkasira sa nangyayari sa West Philippine Sea ay hindi lamang ito pagkasira sa panig ng Pilipinas. Inilalagay din ito sa alanganing sitwasyon ang fish sufficiency at ang food security ng lahat ng mga bansang nasa region, nasa paligid ng regions na yun, ng West Philippine Sea. At may pag-aaral na po dyan na ginawa ang Marine Research Science Institute ng University of the Philippines. No? Sinabi na nasa 31 billion pesos ang nawawala sa atin dahil sa mga reclamation activities na nangyayari dyan sa West Philippine Sea. At yun nga, nakakalungkot na ang may gawain nito ay mga dayuhan. Okay. May mga reports kasi dati na natatakot daw yung ating mga kababayang mangingisda na pumunta sa West Philippine Sea dahil tinataboy sila, merong mga Chinese Coast Guard na nakabantay. Ano po ngayon ang sitwasyon ng pangingisda ng ating mga kababayan, from Pangasinan, for example, from Zambales, at sa ibang lugar na nangingisda ngayon sa West Philippine Sea? Well, sa ngayon, patuloy naman ang ginagawang pangingisda ng ating mga mangingisda. Although we have to admit na meron talagang pong challenge, no?
pagdating sa pangingisda sa bahagi niya ng ating karagatan. Pero ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po, patuloy sa pagpaparamdam sa ating mga mangingisda. Pinaparamdam natin sila na meron po tayong pamahalaan na hindi tumitigil para suportahan sila. In fact, hindi ako nagkakamali, nitong August lamang, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, gamit ang aming barko, nagkaroon po tayo ng refueling doon sa mga mangingisda sa Panatag Shoal. Ito'y pagpapakita na ang pamahalaan ay hindi tumitigil. Nandyan po ang pamahalaan, sinusuportahan po tayo. Sa kabila ng hamong ito, ang pamahalaan po ay kakampi ng ating mga mangingisda. Ngayon naman, puntahan natin, may mga tanong po tayo sa mga members of the media at puntahan natin si Chi. Chi, ano ba yung tanong ng ating mga kasamahan sa media? Yes, Tina, no, may tanong mula kay Tristan Nodalo ng CNN Philippines. Ano po ang reaksyon nyo sa pahayag ng AFP Western Command na sa mga lugar na yon ay may mga namataanding Chinese military and militia vessels, bagamat di pa naman kumpirmado na sila ang nag-harvest? Ang palaging pahayag po dyan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay palagi pong nakaangkla sa statement din ng National Task Force in the West Philippine Sea na ang anumang presensya ng dayuhan sa West Philippine Sea ay isang banta sa ating soberenya at patuloy po tayong papadala ng mga diplomatic protest para po ipahayag ang ating pagtutol. At sa panig po namin, ito po ang tama nating gawin, na patuloy lamang tayong magsagawa ng diplomatic protest dahil kung magwawalang kibo po tayo, ibig sabihin po nito ay pumapayag na tayo. Ang hakbang po na ginagawa ng pamahalaan sa matahimik na pamamaraan, ipinaparating po natin na tayo ay tutol sa anumang presensya ng mga dayuhan sa karagatang sakop ng ating bansa. At malinaw po yun. Okay, sa ibang issue naman, sir, yung mga commercial fishing vessels natin, paano ito, isa rin yan sa mga, issue natin sa mga mangingisda dahil apektado po dito yung mga maliliit na mangingisda? Well, malinaw naman po ang sinasabi ng ating Batas Pangisdaan ng Pilipinas na ang para po sa municipal fisherfolk ay nasa 0 to 15 kilometers at lagpas po dyan, yun naman po yung mga nasa commercial fishing sector. At yun po, ito naman po yung malinaw na demarcation. So, kailangan lamang po na igalang ng ating mga commercial fishing vessels yung mga areas na para po sa mga maliliit na mga mangingisda. Okay. Balita po namin, may nagkaroon tayo ng Responsible Seafood Summit, no? At dito po sa food summit na ito, isinusulong ang responsible seafood sourcing. Ano po itong seafood sourcing na ito? Magandang tanong yan, Asek, no? Sabi ko nga kanina, napag-usapan natin ang illegal fishing. Ang kampanya po natin sa illegal fishing ay dapat mangyari hindi lamang po sa karagatan. Dapat po ito ay maging, sabihin na natin, from boat or from the sea to the table. Ibig sabihin po ng responsible seafood sourcing, kakampi po natin ang mga hotels and restaurants at buong pong seafood market, no, yung merkado natin sa mga seafood industry, na sila po ay maging responsable din, na tangkilikin nila yung mga huli lamang sa tamang pamamaraan. At wag nilang tangkilikin yung mga huling seafood na or nahuli po dahil sa illegal fishing. At napakaganda po ng kampanyang ito dahil dito po pumapasok yung market denial. Ibig sabihin po, kapag hindi tama ang paghuli sa mga isda natin, dapat po hindi natin ito tinatangkilit. At kahit po yung ordinaryong mamimili sa ating mga wet markets, ay dapat alam nila ito na kapag galing sa illegal, ay wag po nating suportahan. Yes. Paano po malalaman ng mga restaurants, for example, or ng ating mga kababayan na pumupunta sa mga palengke na itong isda pala ay nahuli through illegal practices? Dito po kasi pumapasok yung tinatawag natin accreditation and branding, no? Okay. Actually, nililink natin directly itong mga hotel industry, mga restaurants, doon mismo sa source para alam nila talaga na ito'y legally caught, sustainably caught, sa tamang pamaraan nahuli. So, direct market linkage po ang ginagawa natin. At ang advantage nito, nawawala yung middleman. So, mas direkta ngayon na ibibinta ng mga mangingisda ang kanilang huli sa mga industriyang ito. And at the same time, kasama natin sila, involved sila doon sa kampanya natin laban sa illegal na pangingisda.
Okay, kailangan po siguro makipag-ugnay din kayo sa mga market superintendents, sa mga palengke. Kasi kung minsan, wala namang nagbabantay kung yung mga binibenta pa sa palengke ay galing nga sa mga responsible food sources. Or meron ba dapat sign na source through responsible, di ba? Correct. Mahirap rin kasi in reality, mahirap Yes. malaman, ako gusto ko talagang suportahan yan. Dahil gusto ko direkta talagang mamili sa ating mga mangingisda or sa mga magsasaka para direkto sa kanila ang benepisyo. At mabawasan itong illegal fishing po na ito, no? Ano pa po yung mga programa, sir, ng BIFAR para makatulong sa ating fish conservation sa bansa? Dahil nauubusan na raw po tayo ng mga isda. Malapit na po ang last quarter ng taon. Malapit na naman po tayo magpatupad ng ating taunang close fishing season. Ito po yung panahon ng taon na kung saan pansamantala po nating isinasara ang ilan sa ating mga major fishing grounds, katulad po ng sa northeastern Palawan para po sa galunggong fishing. Napakaganda po ng close fishing season bilang isang conservation measure dahil nabibigyan natin ng pagkakataon ang mga isda na makapagparaming muli, makapag-repopulate. So, this is actually of way of conserving our fishery resources. At ito po'y institutionalized na, taon-taon na po natin itong ginagawa. At maliban dyan, pinalalawak po natin ang aquaculture development dahil kapag malawak po ang ating aquaculture development, nakapagpapahinga din po ang ating karagatan dahil tayo mismo ay natututo tayo magpalaki ng isda through fish farming. Okay. So meron palang closed fishing season, no? So ano pong mga isda ang pasok dito sa closed fishing season na ito? Ito ba ay nationwide? At kailan po ito magsisimula at kailan matatapos? Katulad po ng nabanggit ko, Asek, sa last quarter po ito, hindi ko nagkakamali. Of the year? Yes, every year po, I think October and November and then until December. Iba't iba po ito. Meron po tayo sa northeastern Palawan for galunggong, meron din po tayo sa Zamboanga for sardines naman. At isinasara po ito sa commercial fishing operations, no? So tuloy pa rin naman yung sa municipal fisher folk. At meron din po tayo sa Visayan Sea for small pelagics naman. So iba't ibang fishing grounds nagpapatupad ng close fishing season dahil nga po sabi ko nga isa itong conservation measure para muling makapagparami ang mga isdang ito. At ang enforcement nito ay before, of course, kasama din po ba dito ang Philippine National Police Maritime Group at ang Philippine Coast Guard or before lang ang nag-i-implement nito? As interagency po ito, convergence ng mga government instrumentalities, kasama po ang Philippine Coast Guard, ang local government unit, of course, ang PNP Maritime, and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. And through the years, nakita natin na tumataas ang compliance nito pagdating po doon sa pagpapatupad natin ng close fishing season. Ibig sabihin nito, naiintindihan na ng tao ang kahalaga ng ginagawa nating conservation measure. Ayan, mabuti naman po dahil ayaw natin makakita ng mga illegal activities. Huhulihin niyo po yan, ha, sir? O ayan, kumusta naman po ito, yung pagbubukas ng 60th Fish Conservation Week na pinangunahan po ng BIFAR ngayong araw? At ano-ano po ang mga aabangang mga activity at mga programa po sa linggong ito? Well, napakasaya ng araw na ito para po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at sa buong bansa. Dahil nga sabi ko po ay nagdiriwang tayo ng Linggo ng Pangisdaan. Kaninang umaga, full coverage po ang PTB4 sa nangyaring opening program sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nagkaroon po ng pagmamarcha, pagpaparada ang mga fishionistas. O ito pong mga cosplay na mga fisheries-inspired costumes. And then nag-imbita din po tayo ng mga estudyante para naman sa paligsahan na tinawag na Dish is Fish. Ito naman po yung pagluluto ng mga isda, lalo na po yung mga native species kagaya ng hito, dalag, at marami pa pong iba. And of course, nagkaroon din po ng isdance. Ito naman yung paligsahan sa pag-indak, sa pagsasayaw, at marami pong nakalinyang activities for the whole week. Mga pa-seminar po. And then magtatapos po ang ating Fish Conservation Week celebration sa September 22 sa PICC at imbitado po actually ang Pangulo rito. So we're hoping na pumunta po siya at doon po rin ilulunsad ang isang malaking programa na in fact si Presidente mismo ang nag-aproba. Ito po yung Fish
Fisheries Coastal Resiliency Program or Project. Katuwang po natin, kabalikat natin ang World Bank. This is an 11.2 billion project para po sa ating mga coastal communities. And of course, sa Friday, magkakaroon din po ng pag-award ng malinis at masaganang karagatan doon po sa ating mga local government unit. Jam-pack po ang activities ng FishCon for this year. So we really encourage you to participate, bisitahin ang Facebook page ng BFAR para po sa mga nakalinyang activities for the whole week. Okay, bago lang natin pakawalan si Sir Nasir, may isa lang akong tanong na gusto itanong. Kamusta naman po ang pagtulong natin sa mga fishermen natin na pumupunta sa Baho de Masinloc? At meron po ba tayong mga problemang kinakaharap pag tumutulong tayo sa kanila? Nabanggit ko po kanina, Asek, no, yung in fact nagkaroon tayo ng refueling. And then ang BFAR po, naglunsad po kami ng isang programa, yung tinatawag namin na Layag WPS. This is a livelihood intervention program sa lahat po ng mga mangingisda na nandyan po sa mga lalawigan na nakaharap po sa West Philippine Sea. Initially, nagpalabas po ang BFAR ng 80 million pesos worth of projects para po sa ating mga mangingisda. Ito po sa pamamagitan ng pamimigay ng mga bangka, ng mga fish aggregating device o yung tinatawag po nating payaw dahil gusto po nating suportahan ang ating mga mangingisda na pumapalaot po sa West Philippine Sea. Dahil sabi po nga natin, atin ang West Philippine Sea. Yun. At may karapatan po tayong mangisda doon. Tama yan. Yes, tamang-tama po. Ayan maraming salamat sa pagsama sa amin, Sir Nazario Briguera. Ayan, mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR. Thank you, Maraming sir. salamat.